Noong 1980s, mayroong isang magandang dilag na nakatira sa bansang ito, Pilipinas. Siya sa pinakamaganda sa kanilang barangay sa panahon na yon. Bukod sa tanging ganda, hinangaan din siya ng mga kabarangay niya dahil sa kanyang talino, sipag at tiyaga. Marami siyang advokasya na palaguin ang kaniyang nasasakupang barangay. Dahil sa panahon ngayon, noon, sobra ang kanilang kahirapan na dinaranas. Dumating ang point na ang babaeng ito ay nagdalaga na sa tamang edad, 18 years old. Nagpaalam siya sa kanyang magulang na pwede na ba daw siyang ligawan. Ngunit sinabi ng magulang niya na sige, nasa sayo ang desisyon kasi matanda ka na naman eh. Nasa saktong taong gulang ka naman eh. Maraming tao ang nangliligaw sa kanya. Maraming tao na humahanga sa kanyang ganda. Ngunit siya sa mapiling babae. Hindi siya basta-basta na nagpapadala sa mga tao, sa mga nangliligaw. So, maraming sumubok na ligawan siya pero binasted lang niya. When that times come, mayroong isang engineer na nag-survey sa kanilang barangay para ayusin ang kalsada nila. Sa madaling salita, ang engineer na yun ay nagpabalik-balik sa kanilang barangay hanggang sa isang araw nagkita sila ng hindi sinasadya. Pareho sila hindi alam ang isa't isa. Sa panahon na yon, tila nabighani ang engineer na yon. Sinubukan niyang ligawan sa pamamagitan ng mga tanong-tanong lamang, kung anong pangalan niya, siyan sa nakatira, ilang taon na siya. Ngunit parang deadma lang yung babae. Pagkatapos na yon, nakita ng babae ang maging porsigido na ayusin ang kanilang barangay sa pamamagitan sa proyekto na yon. Nagtagpo sila sa isang kanto. Inangyayahan ang babae na pwede daw ba sila mananghalian. Sa panahon na yon, sinabi ng babae, oo, tara. Hanggang sa dumating yung time na yon, parang nagkaroon na sila ng gusto sa isa't isa. Ang engineer ay nasa saktong taong gulang na, may trabaho, at ang babae naman ay nasa saktong gulang na rin. Nagtatrabaho din siya sa isang malaking tindahan. Noon, sinabi ng engineer, kung papasa ako sa standard mo, ikaw na ang magiging akin. Hindi nagdalawang isip ang magandang dilag na mag-oo. Lumipas ang 5 buwan na pangliligaw. Nagpaalam ang babae sa kanyang ina. Nagsabing, ito na ang aking magiging kabiyak ng aking puso. Hindi naging madali
ang kanilang relasyon kasi ang pamilya ng lalaki ay ubod ng yaman. Naghahanap sila ng mapapangasawa ng kanilang anak na may diploma o di kaya may mataas na degree. So, sa panahon na yun, inisip ng mga magulang kung ano or sundin na lang ang gusto ng kanilang anak. Sa panahon na yun, nag-oo siya. Napakasalan ang babae na yun. Ngunit, hindi pumayag ang ama ng lalaki. Hindi naging madali ang kanilang relasyon. Pinauwi ang babae sa kanilang probinsya. Doon siya muna pinatira sa kanyang lolo. Nang masaganon ay makapagmuni-muni siya. Isang buwan ang lumipas, hindi na nagkita ang engineer at ang babae. Gayunpaman, hanggang sa natapos ang proyekto sa kanilang barangay, wala na silang ugnayan. Sa madaling salita, ang engineer umuwi na lang sa kanila, nakahanap dun ng babaeng may hinahanap na standard, na hinahanap ang standard ng kanilang mga magulang ng lalaki. Sa punto na yon, sila ang nagkatuluyan at ang dilag naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang kwento ng magandang dilag.